Tayo pong lahat ay magsitayo. O kamo kami Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. O come our wisdom from on high, who ordered all things mightily, to us the path of knowledge show, and teach us in her ways to go. O come, our Lord of might, who to your tribes on Sinai hide, in ancient times gave holy law, in cloud and majesty and awe. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel. O come, O rod of Jesse's stem, from every foe deliver them, that trust your mighty power to save. Bring them in victory through the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel.
Isang maligaya, isang maluwalhati na pananambahan sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sabihin po natin sa ating mga katabi, sumaati ng kapayapaan ng Panginoon. Isang maligayang pag-aawitan, pagpupuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos, kasama ng ating buong kapatiran sa mga wala sa loob ng santuaryong ito, subalit kasama natin sa espiritu ng pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat, isang masayang pagtanggap po sa inyong lahat sa pamagitan ng ating live worship broadcast through Ustream sa internet. Saan man po kayo naroroon, isa pong maligayang Pasko, isang maligayang pananambahan ang sumainyo at ang buong kapatiran po ng McGill Memorial Church ay bumabati po sa inyo ng isang maluwalhati na araw ng Panginoon. At hindi ipinagdiriwang po ngayon ang linggo ng ating mga kapatid na nasa ibayong dagat. Ito po ay Members Abroad Sunday na atin nga pong ipinagpapasalamat, atin nga pong patuloy na ipinapanalangin ang lahat ng mga kaanib ng McGill Memorial Church na nasa iba't ibang panig ng daigdig sa panahong ito ng Kapaskuhan. Alam po natin na naaalaala po nila tayo sapagkat tunay na ang pagdiriwang ng sambayanang Kristiyano dito sa ating bansa ng Kapaskuhan ay napakasaya. At natitiyak natin na ang kanilang puso, ang kanilang isipan ay naririto ngayon sa ating pananambahan at gayon din naman naririto sa ating mga pamilya. Kaya po alalahanin natin silang lahat. Alalahanin po natin sila ng may pasasalamat sa Diyos at gayon din naman patuloy natin silang ipanalangin. At ating pong damhin ang kanilang presensya sa atin nga pong piling sa mga sandali pong ito. At maraming salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa kanilang lahat. Inaanyayahan po natin ang ating mga kapatid. Ating tingnan muli ang ating mga katabi. Ang ating mga kaibigan, panauhin. Nais po natin silang masaya na tanggapin ang McGill Memorial School family. Inaanyayahan ko po na tumayo ang McGill Memorial School faculty and staff family. Palakpakan po natin. Welcome po. Ang mga kapatid po natin na ngayon lamang po natin nakasama muling nakasama mula po sa Baguio City, ang kapatid po ng ating teacher Fe Sales, ang kapatid na Sosimo Alan Jr. at kasama po niya ang kanyang isang anak na si Janet, nasa likod po. Gayon din po ang kapatid na Emmanuel Beresa. Nasa likod po ang kapatid na Emmanuel. Welcome po. Siya po ay kaanib ng UCCP Unisan at ngayon naninirahan sa Santo Tomas, Batangas. At kasulukuyang kasama at nagtatrabaho po ngayon kay Warden Bermar Adlaon sa BGMP Talipan. Welcome back po, kapatid na Emmanuel. At sa mga kapatid po natin na ngayon lamang po natin nakasama, maaari pong kayong tumayo at salamat sa lahat po na nag-anyaya sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa ating pong newlywed, binabati po natin ang mag-asawang JR at Jelay Barrientos. Maaari pong tumayo. Purihin po ang Panginoon. Opo, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating pananambahan.
Ang ating pong mga karanasan ay kapahayagan ng buhay na pag-iingat at katapatan ng Diyos sa ating lahat, ang kanyang walang hanggang biyaya, mga pagpapala at mga himala. Atin nga pong binabati ang lahat ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal at gayon din po ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At ngayon nga pong ika-24 ng Disyembre hanggang ika-30. O kung may nagdiriwang man po ngayon ng kaarawan, ngayong araw, maaari pong tumayo. Meron po ba tayong kapatid na nagdiriwang ng kaarawan ngayon? Maaari pong tumayo. Ngayon pong 23. At sa mga magdiriwang po, simula sa ika-24 hanggang ika-30 ng kanilang kaarawan, binabati po natin sila. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay at awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, dahil manawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Kahit manawari lumawig ang buhay. Inaanyayahan po tayo mamaya sa ika-1 ng hapon kung nais po nating makibahagi at saksihan ang Christmas Fellowship ng ating pong mga bata na tinuturuan doon po sa Silangang Mayaw, doon po sa SM. Alam niyo po yung SM, maraming kahulugan na po, Silangang Mayaw, SM. At yung pinakahuli po ay Simbahang Magil. Yan. Kaya saan ba tayo pupunta pagka-araw ng linggo? Sa SM, sa Simbahang Magil. Amen. So mamaya po, ika-1 ng hapon, sa Silangang Mayaw po, meron po tayong extension ng Sunday School class po doon para sa mga bata at Christmas Fellowship po. At kung nais po ninyong sumama, mamaya po magkita-kita po tayo dito. At gayon din po, mayroon po tayong Bara Outreach Worship mamaya. Sila po ay mag-overseas. Gagamitin po ng ating pong mga pupunta sa Silangang Mayaw ang sasakyan. At yung pupunta sa Bara ay magbabangka naman. At gayon din po, mamaya po ay inaanyayahan pa rin tayo sa ating Simbang Gabi at Vesper Worship, ika-5 at kalahati po mamaya. Ika-5 at 15 ng hapon. 5:15 in the afternoon ang ating pananambahan mamaya. At ang ating pong pananambahan sa araw ng Pasko, inaanyayahan po tayong lahat ng ating mga sambahayan. Sa araw ng Pasko, ang ating pong worship service ay ika-9 hanggang ika-10 ng umaga. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay magsabi ng Amen. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ng gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng ulibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Tayo po ay maghandog.
Salamat po aming Diyos sa iyong biyaya at pagpapala sa amin. Ang mga ito po ay magbibigay ng buhay sa aming lahat. Ito rin po ang aming ginagamit sa araw-araw at para sa aming kasiyahan. Kasama ng aming mga handog, tulungan mo po kami na aming ipagkaloob ang aming buhay para sa paglilingkod sa iyo. Sa tuwin ay ipalaala mo sa amin, O Panginoon, na palagi din kaming maging pagpapala sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Pinupuspos po ninyo ng inyong kaningningan at kaluwalhatian ang banal na dakong ito. Tinipon niyo po kaming muli sa paggabay ng banal na Espiritu bilang inyong mga anak, bilang mga magkakapatid, bilang mga sambahayan na binigkis ng inyong wagas at dakilang pagmamahal. Opo, aming maibigin at makapangyarihang magulang, naririto po kami, kasabay ng buong sangkakristyanuhan, amin pong ipinaiilang lang, ipinapahayag ang nagkakaisa po naming walang hanggang pagpupuri, pagpaparangal, pagdakila sa inyong makapangyarihang pangalan. Sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang himala, kami ay dumudulog at sama-samang ibinababa ang aming pong sarili sa inyong banal na paanan. Panginoon, igawad po ninyo ang inyong pagpapatawad. Hindi kami naging karapat-dapat sa inyong harapan. Naririto po kami sa aming pananambahan. Gawin niyo po kami nakalugod-lugod at karapat-dapat upang sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig ng inyong banal at makapangyarihang salita, sa aming pong paghibik at pagdaing, at sa aming nga pong pagbubulay, aming Panginoon, at pagtugon sa inyong hamon, kami, o dakilang Diyos, ay magiging isang masamyong handog sa inyong harapan. Igawad po ninyo, dakilang Panginoon, ang inyo pong masaganang biyaya, ang inyong banal na katugunan at paglingap sa mga panalangin ng inyong mga anak. At gayon din naman ang mga pagpapasalamat sa pagsapit ng kaarawan, ng anibersaryo ng kasal, ng inyong pag-iingat sa lahat ng mga gawain, ng inyong pagpapagaling, ng inyong pagbibigay ng tagumpay at kasagutan sa mga panalangin naming Panginoon. Naririto po kami, magpupuri at magpapasalamat sa buhay at gawain ng McGill Memorial Church at sa kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines. Sa inyong pagbibigay ng patnubay, pagpapalakas mula sa banal na Espiritu at pagtutuwid aming Panginoon. Naririto po kami at ang lahat ng ito ay amin pong masaya na patuloy na tatanggapin at aangkinin sa aming buhay. Tanggapin niyo po ang lahat ng mga panalangin at pagpapasalamat para sa mga sambahayan, para sa aming pamayanan, at gayon din naman, O Diyos,
para sa buong sanglibutan. Tinataas po namin sa inyo ang aming kagalakan sa mga panahon na ito, na sa aming pagpupuri, aming dakilang Diyos, ay nadarama po namin ang inyong kaluwalhatian sa pamagitan ng mga awitin na ipinapahayag upang patuloy na sambahin ang inyong makapangyarihang pangalan. At sa gitna ng lahat ng ito, aming Panginoon, aming ding itinataas sa inyo ang aming pong mga kapatid na pansamantala na malayo sa aming piling. Sila na naruroon sa iba't ibang panig ng daigdig, sa iba't ibang bansa. Lingapin niyo po sila at samahan at palakasin. Gawing instrumento ng inyong pong pag-ibig, ng inyong pagliligtas at ng pagpapatibay ng pananampalataya sa pamagitan ng kanilang matapat na paglilingkod. Ibuhos niyo po sa aming mga minamahal na mga kapatid, sa aming mga minamahal na bahagi ng aming sambahayan, ang inyong masaganang pag-iingat, ang inyong pong paggabay, ang inyong pagtatagumpay. Maraming salamat po, aming Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming itinataas sa inyo na lakip ang aming pagsamo na kayo ang siyang magkakaloob ng kasagutan, ng kaganapan sa mga panalangin ng amin nga pong buong pamayanan. Sa panahong ito ng Kapaskuhan, tinataas po namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Tayo po ay magsitayo. Buksan po natin ating mga Biblia para sa ating pagbasang sabutan na matatagpuan sa aklat ni Isaias, Kabanatang 11, 1-5. Ang mapayapang kaharian. Ang pag-aari ng angkan ni David ay nalagot na parang punong kahoy na naputol, ngunit sa lahi niya ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Kagalakan niya ang tumalima kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Sabay-sabay po tayo. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tigapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 9, talata ay 6. Mawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa mula sa awit 100 ang talata 1 hanggang
dalawa. Tayo magsabi ng Amen. Purihan at hanap at ang Espiritu, buhat pa sa una mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. Salamat naman at dumating na muli ang Pasko. Sa totoo lang, kung wala itong Pasko, marahil matagal na tayong nasiraan ng bait. Sa araw-araw na lamang ay lantad tayo sa hirap ng buhay. Minsan, salat sa kayamanan, minsan, bigo sa pag-ibig, o di kaya'y naisahan na naman ang pagkakataon. Dahil sa Pasko, nalilimutan natin kahit panandalian ang dilim ng paligid at tayo nabibihisan ng liwanag ng Kapaskuhan. Sa bagay, kailangan talaga natin ng isang dahilan upang magdiwang sa kabila ng paminsan-minsang malungkot na takbo ng buhay. Kailangan natin sadyain ang pagbibigay ng saya sa ating kapwa. Kailangan nating paalalahanan ang ating mga sarili na bagamat tayo tao lamang, kaya nating paligayahin ang buhay sa pamamagitan ng ilang simpleng bagay tulad ng mga awiting ito.
Basta natin ang sinag ng tala sa tapat namin bayan ng ating Diyos na mahal at sumilang doon ang sagot na mananakop ng mukha katawan. Magsaya tayo, Kapatiran, malaki ang iwang lubos sa puso. Si Jesus natin siyang laging may kapatid, tayo sa harap niya. Basta natin ang sinag ng tala sa tapat namin bayan ng ating Diyos na mahal, sumilang doon ang sagot na mahal, mananakop ng mukha taungan. Ang nating bisan ay suot kahit na minsan, at ang itong ikaw at singsing ay linisin bago gamitin. Basta natin ang sinag ng tala sa tapat namin bayan ng ating Diyos na mahal, at sumilang doon ang sagot na mahal, mananakop ng mukha taungan. Kung wala may salamat din po sa tatlong hari ng buhay ko. Kung taon muli nagdaan, kung wala man ganong katotohan, ngayon magsikap sa haralan. Kung wala man ganong katotohan, ngayon magsikap sa said to his wisest men, a king's been born to Bethlehem. Find a child, whatever you do. Oh, want to go there and worship you. So
worship and adore. The shepherds came to worship and adore. The shepherds came to worship and adore. God is good. All the time. Jesus is my Savior. Ulitin natin. Jesus is my Savior. Sabay-sabay po tayo. Jesus is our Savior. Palakpakan po natin si Jesus. Kaya po mayroong Pasko dahil sa ating Savior, sa ating tigapagligtas o ang Mesiyas. Ano nga po ba ang nadama ninyo sa ating mga narinig na pag-awit? Ano nga po ba ang inyong nadarama sa mga sandaling ito? Meron po kayo na pagpapala o nadarama sa mga sandaling ito na inyong ikinagagalak o nagpapalakas o nagbibigay sa inyo ng inspirasyon dahil po sa ating mga narinig na pag-awit, tayo ay magsabi ng dalawang amen. Opo, yang pong mga nadama natin yan ay dahil sa PS.
Sabihin po natin, Pastor, ano ba ang PS? Ang PS po ay, sumunod po kayo sa akin, power of singing. Sabay-sabay po tayo, power of singing. Kaya nga po, kapag ang isang Kristiyano, kapag ang isang iglesia o ang buong iglesia, at kapag tayo ay sama-samang umaawit para sa Panginoon, ito po ay nagbibigay ng kapangyarihan. Kapag tayo ay umaawit para sa Panginoon, ito ay may power. Sabihin po natin, power. At ang dulot o hatid nito para sa atin, ang nais kong bigyan ng pagninilay. Power of singing. Opo, bumagsak ang muog ng Jericho. Sa lumang tipan sa Josue, Kabanata 6, ang talata ay 15 hanggang sa mga sumusunod na talata. Nung sabay-sabay na sumigaw, may awit na shout for joy. Habang sa tinig o sa kasabay ng trumpeta ang mga Israelita ay sumigaw, bumagsak ang muog ng Jericho. The power of singing brings victory. Yan po yung hatid ng pag-aawitan o pagpupuri para sa Panginoon. Ikalawa, sabihin po natin, power of singing brings freedom and salvation. Nang si Pablo at si Silas ay nasa loob ng bilangguan doon sa Filipos, sila ay umaawit ng mga himno. At ang bunga po nito, nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo at naruroon ang kalayaan. At ang hatid pa nito doon sa sambahayan noong bantay ng bilangguan ay kaligtasan, sapagkat mayroong pag-aawitan. The power of singing brings freedom and salvation. Ang ikatlo po, sa Lucas, yung pong kay Pablo at kay Silas ay sa Gawa, Kabanata 16, ang talata ay 25 hanggang sa mga sumusunod na talata. At ang ikatlo, sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanata 2, ang talata ay 13 hanggang 14. Ganito po ang tinig doon sa hukbo ng kalangitan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. The power of singing brings out the will of the Lord. Sabihin po natin, the will of the Lord. Nung umawit ang hukbo ng kalangitan, ang sabi po sa mensahe, at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang kalooban ng Diyos ay kapayapaan. Ang pag-awit ng papuri para sa Panginoon ay naghahatid ng kanyang kalooban at ang kaganapan nito. Kaya nga po, naroon sa bawat pag-awit ating nadarama at tayo ay kumikilos at gumagawa upang ipahayag at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Katulad ng nadadama po natin ngayon. The power of singing brings victory, freedom, salvation, and it brings out the will of God. At ang ikaapat po, sa ating pag-alaala ngayon, sa kapanganakan ng Mesiyas, sa pamagitan ng mga awitin na inihandog po sa atin ng ating pong mga kapatid mula sa koro ng ating pong Magil Memorial Church, mula sa mga kabataan, sa mga bata at sa Magil Memorial School family. It affirms the glory and power of the Lord. Ating muling napapagtibay ang kadakilaan at ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng ating pag-aawitan, sa pamagitan ng mga papuring awit na inihahandog natin sa Panginoon. Kaya nga po,
ating papagtibayin at isabuhay na sa ating pag-aawitan ang kapangyarihan ng Panginoon ay ating pong madarama, ating maaangkin sa ating pong buhay at ipanalangin natin ang McGill Memorial Church ay patuloy na umawit upang ang kapangyarihan na kaloob o hatid ng sama-samang pag-awit ay patuloy na maranasan ng bawat isa at gayon din naman sa buong sangnilikha. Sabay-sabay po tayo. To God be the glory. Amen.
Inaanyayahan po tayong lahat na tumayo. Ang mga nagpapasalamat, ang mga nagtatalaga at muling nagtatalaga ng buhay o ng kanilang sambahayan para sa ministeryo ng Panginoon, malugod po nating inaanyayahan dito sa unahan, dito sa altar. Lagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Nadarama po namin sa loob ng santuaryong ito ang inyong banal na pakikipisan, ang inyong presensya, ang inyong kadakilaan, ang inyong katapatan, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagpapatawad, ang inyong pagliligtas. Tunay na kayo ay Diyos na Emmanuel, sumasa amin. Inaangkin po namin ang inyong kalooban at pangakong ito para sa amin at sa buong bahagi ng inyong sambahayan. Kayo ay pumisan sa inyong mga minamahal. Kayo ang siyang umaakay, kayo ang siyang gumagabay, nag-iingat sa bawat isa sa aming lahat. Kung kaya nga po, sa banal na sandaling ito, sa aming pagsamba at pag-aawitan, kayo ang siyang nasa sentro at nasa gitna ng lahat ng ito. Kayo ang siyang nadama namin sa aming buhay at nagkakaloob ito ng ibayong pagpapatawad ng inyong pag-ibig at pagliligtas. Kayo ang sentro ng aming pagdiriwang sa Kapaskuhang ito. Panginoon, patuloy naming itinatalaga sa inyo ang aming buhay, ang buhay ng aming sambahayan,
ang buhay ng iglesyang ito. Patuloy na maitaas ang inyong dakila at makapangyarihang pangalan upang ang inyong kaloob na pinakadakilang handog sa inyong pagsilang ang siyang patuloy na maranasan ang inyong pagliligtas, ang salvation. Dumudulog po kami sa inyo sa sandaling ito ng buong kapakumbabaan. Nagyuko ng ulo at naririto sa inyong altar ang mga kapatid na nagtiklop ng tuhod. Kaming lahat, aming Panginoon, ay lumalapit sa inyo sa diwa ng pagkilala na kami ay walang lakas at kapangyarihan at kayo ang siyang bukal ng lahat ng ito. Aming itinatalaga sa inyo ang lahat ng nilalaman ng aming puso at isipan, ang aming buhay, ang aming pagkatao. Pangunahan niyo po kami, samahan, palakasin, puspusin, ituwid, baguhin aming Panginoon, at maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyong patuloy na paghahandog ng buhay sa amin. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang aming mga panalangin at pagpapasalamat. Tanggapin niyo po ang mga pagpapasalamat ng mga kapatid na nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal at ngayon ang aming mga kapatid na Tatay Onofre at ampi adversaryo sa kanilang 50 taon ng anibersaryo ng kasal. Tinataas din namin sa inyo ang aming mga kapatid na nagdiwang at nagdiriwang ngayon ng kaarawan. Panginoon, patuloy niyo po silang samahan at ang buhay ay gamitin para sa inyong kaluwalhatian. Tinataas namin sa inyo ang aming isang kapatid, Edward Quijano, sa kanyang patuloy na matapat na paglilingkod, aming Panginoon, at patuloy niyo po siyang iingatan at sa kanya nga pong patuloy na pagpapagaling, pagkakaloob niyo po, aming Panginoon, ang ganap na kagalingan. Aming itinataas sa inyo ang mga panalangin ng mga sambahayan, ng mga pamilya, sa pagbabalik sa gawain at gayon din naman, aming Panginoon, sa mga nalalapit na mga paglalakbay. Kayo ang siyang mag-iingat, magsasama at sa kanila at gayon din naman, aming Panginoon, ang inyong presensya, ang kanilang madarama sa kanilang buhay. Panginoon, tinataas po namin sa inyo sa sandaling ito ang lahat ng mga sanggol na nasa loob ng santuaryong ito. Buo po na pagmamahal at kapakumbabaan na kinikilala namin sila na sila ang larawan ng inyong mga itinalaga bilang halimbawa sa inyong kaharian. Panginoon, patuloy namin na madama ang kanilang buhay upang kami ay patuloy na maging bahagi ng inyong kaharian. Tinataas po namin sila sa inyong patuloy na pag-iingat at paggagawad ng inyong pagpapala. Ang lahat, aming Panginoon, ng mga elderly persons, tinataas namin, maging ang lahat ng mga bahagi ng aming sambahayan. Tinataas po namin sa inyong pagsubaybay at gayon din naman, aming Panginoon, pagkakaloob ng inyong banal na karunungan sa pakikibahagi sa iba't ibang gawain ng sambahayan at ng iglesia. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga koro ng iglesyang ito. Salamat sa kanilang buhay, sa kanilang inspirasyon, sa kanilang pagtatalaga at pagkakaloob ng panahon at ng kanilang talento. Patuloy niyo po silang sasamahan. Patuloy niyo po, aming Panginoon, na ang kanilang ministeryo sa iglesyang ito ay makakahamon sa ibayong paglilingkod at makapagpapadama ng inyong banal na kapangyarihan na hatid ng kanilang nga pong ministeryo at pag-awit. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang kabuuan ng iglesyang ito. Maraming salamat po sa inyong biyaya ng kaligtasan at pagtawag upang maglingkod sa inyo bilang inyong mga misyonero, bilang inyong mga lingkod. Tinataas namin sa inyo ang lahat ng mga bata na naririto ngayon. Sila na siyang pag-asa at larawan ngayon, aming Panginoon, ng buhay para sa iglesyang ito at sa buong pamayanan. Maraming salamat sa kanilang buhay. Akin pong inihiling sa ating lahat na ating alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na nasa ibayong dagat.
Sa sandaling ito, sa ating panalangin, inyo pong matahimik na alalahanin ang pangalan ng ating mga kapatid sa iglesyang ito at gayon din naman ng ating mga kaanib sa ating sambahayan o pamilya, sa ating pagpapasalamat at pagtatalaga sa kanilang buhay. Dakilang Diyos, maraming salamat sa lahat ng aming mga kapatid at mahal sa buhay na nasa ibayong dagat. Amin pong silang tinataas sa inyo. Sila po ay ang aming mga kapatid. Matahimik nating sambitlay ng kanilang pangalan. Sila ay aming mga kapatid. Tinataas po namin sila sa inyo at inaangkin ang inyong pag-iingat at ang katagumpayan sa kanilang buhay sa patuloy po nila na pagsasabuhay ng kanilang pampalataya habang sila ay pansamantalang malayo sa aming piling. Aming Panginoon, aangkinin namin ang inyong masaganang pagpapala at ang patuloy na pagbubuhos ng inyong mga biyaya mula sa durungawan ng kalangitan at higit sa lahat ang inyong biyaya ng pagpapatawad at pagliligtas. Patuloy nyo nga po kaming bikisin ng inyong pag-ibig. Patuloy nyo nga po kami na samahan sa aming pagtugon sa inyong panawagan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo. Humayo tayo, mga minamahal na mga kapatid, na taglay natin ang masaganang pag-ibig, ang kaligtasan at kapayapaan na nagmumula sa ating iisang Diyos manglilikha, manunubos at tigapag-alalay ngayon at magpakailanman tayo magsabi ng Amen.